Today is July 8th. And kagahapon, nag-message ako sa Juan Nadella, sa nurse doon, surgery team. Kasi, nababahala ako nga dito sa bukol dito. Ayan o, kasi pag inano mo yan, hinawakan mo yan, may matigas na parang bukol. I know naman na magsuswell pa yan ng 6 months to 12 months. 6 months to 1 year. Kasi syempre, hindi pa naman agad didikit eh. Kaya lang syempre, nakaka-paranoid. So, nag-message na ako kasi para maagapan na kasi wala namang doktor dito, di ba? So, kung ano man yun, nag-message na ako, sabi ko, normal ba yung may bump dito? Although, nag-search na ako kay ChatGPT, sa Google, sa mga Facebook group ng rhinoplasty kasi marami akong, before ako magpa-rhinoplasty, marami na akong sinalihan na group ng rhinoplasty sa Facebook. So, doon ako parang laging tumitingin ng update, pag habawang, alam mo yun, lahat ko. So, nag-search ako doon, parang bump sa gilid ng radix. So, ito yung radix, di ba? Yan yung radix. So, may bump dyan. Tapos, meron namang mga iba talaga na sinasabi na 5 months post-op, pero may bump pa din sila. Tapos, sinasabi nila doon na 1 year pa talaga yung mag-heal. 1 year nyo pa makikita na na okay yung ilong, yung talagang kakalabasan ng ilong. Kaya lang, hindi naman ako nagmamadali na makita kasi kahit nga namamaga siya, okay sa face ko eh, okay na ako eh. Kaya lang, sa loob mo ba na parang magiging okay ka kaya, di ba? Syempre, natatakot ka. Kasi actually, real talk tayo ha. Kapag nagpa-rhinoplasty ka, medyo totoo yung sinasabi nila na magkaka-anxiety ka. Yung iba nga depression pa eh. Kasi hindi ka na matatahimik eh. Lagi mo siyang parang ano kaya i-reject kaya ito? Ano ba tong nangyari? Kasi nga, syempre may foreign object dyan sa katawan mo, di ba? Hindi mo alam kung i-reject kayo ng katawan mo. And hindi ko pa, di ba yung iba after months, after years, biglang nire-reject ng katawan nila, lalabas yung silicone. So, yun yung mga nakakatakot, di ba? Ganon, yun. Kahit, although, OA lang sa pagka-paranoid, pero mafe-feel nyo yung ganon. Like, ngayon, ako kasi hindi na ako natutulog ng elevated. Parang natutulog ako nakatagilid. So, feeling ko ito yung, isa rin yan sa nagtitrigger na magkaroon ng something or hindi pa siya maging okay. So, ibabalik ko lahat. Pati yung pag-nose tape, pati yung, although yung nose tape hindi ko kaya ng whole day. Pero sa gabi, mag-nose tape ako. And then, yung pagtulog ko nang nakaganon lang. Kasi ngayon nakatagilid na ako matulog eh. Dapat hindi muna. Kasi syempre, hindi pa talaga siya okay. So, titignan ko siya kung magiging okay siya. Kasi ayoko siyang pindutin actually. Dito ayan. May parang bilog dyan na makakapa mo na parang matigas na. Hindi man super tigas, pero parang may pasa. Diba? So, nag-message ako. So, sabi nila, sabi niya, ma'am, mag-picture ka nga ng face angles ng 6 na picture. So, parang yung nakaganon, naka 3/4, tapos front, tapos ganon, tapos ganon. So, nag-picture ako, tapos pinasensinan ko sa kanila. And sabi din ni ChatGPT, kailangan sa surgeon nyo lang kayo makinig kasi sila lang yung nakakaalam ng pagkakagawa sa inyo, sila lang yung nakakaalam kung ano yung mga tumutubo din sa ilong nyo. So, kung sinong surgeon nyo, kasi iba-iba tayo eh. Kung sino yung surgeon nyo, doon kayo pumunta. Kung halimbawa may problema sa ilong or may nararanasan kayo, doon kayo sa surgeon nyo. Huwag sa iba kasi sila lang nakakaalam nun. May mga specialty sila. So, nakita ko doon kasi sabi ko, ano bang remedy para umimpis yung dito, yung bump dito. Ang sabi ni ChatGPT, i-consult ang surgeon and hindi siya pwedeng hawakan kasi parang may 3 klase ng kung tissue swelling or about sa bone or about sa swell talaga kasi yung parang ganun yung mga scenario. So,
iba-iba yon. Hindi nyo alam kung anong gagawin. Siyempre, iba-iba din. Kung halimbawa, tissue swelling siya, baka may iba, hindi man tayo maalam. And ayoko nang ayoko mag-risk na. Kagabi nga, gusto ko palagyan to ng mainit. Alam niyo yung parang, hot compress, kaya lang, hindi, sabi ko, hindi, magtatanong na lang ako. So, aantayin ko yung sagot kung anong mangyayari. Kasi napaparanoid talaga ako, guys. Kasi, 1 week na siya. 1 week ko nang nakakapayong na may, na may bilog na maliit dito na nakaumbok. Although, hindi masyadong halata. Ayan o. Pero kasi, alam niyo yun. Nakita ko pa nga yung yung vlog ni Jen Barangan, 'di ba? Mas grabe yung sa kanya kasi tinubuan siya talaga ng parang bump talaga na bilog na kitang-kita. Yung sa akin kasi hindi masyadong halata. Yung sa kanya talaga nakakatakot tignan. Parang tinubuan siya ng bump na nakabump talaga na ganyan. Tapos parang pinainom lang ata siya ng antibiotics, parang gano'n. So, ayun. Nakakatakot, guys. Lalo na wala namang mga surgeon dito. Tapos, next year pa ako makaka-uwi. Ayun lang. So, yun yung struggle ng rhinoplasty, guys. Hindi ka matatahimik. Pero, okay lang. Thank you, Lord, kasi nakapagpa-rhinoplasty na ako. And yun yung ultimate dream of my life ko talaga. Kaya, alam niyo, after ng rhinoplasty, okay na. Masaya na ako sa buhay ko. Parang, wala pa akong masyadong ginagowal na kailangan magawa ko to, ganyan. Although yung sa travel, maliit na bagay lang yun, kayang-kaya, 'di ba? Pero yung talagang wala na, parang okay na ako. Siguro bumili ng bahay, pero hindi ako masyadong parang kailangan bumili ako ng bahay, ganyan. Hindi masyado kasi wala naman akong pamilya eh. So pag namatay ako, saan mapupunta yung bahay, 'di ba? Alam niyo, guys, ang ganda pala ng pilik mata na to. Pinagawa ko to June around June 19, ganyan. 18 or 19. July 8 na. Oh, pak na pak pa din ang kilay. Although may mga natanggal na dyan. Sa SM to, guys, yung eyelash. Alam niyo yun? Yung I-L-A-S-H. Parang 1.5 yung ko doon. 1.5 yung binayaran ko. Kasi may mga sukat yun eh. 1.5 yung binayaran ko. Tapos tignan nyo, ang ganda pa din. Tapos nagbigay lang ako ng tip. Parang, ang binayaran ko lang lahat-lahat, 1.8. Kasi 300 yung tip ko kay ate. Ayan. Ang ganda pa din. Kung magpapaano kayo, doon na lang kayo. Kasi, ang tagal niyang mga tanggal. Sulit, di ba? Sulit siya. Di ba? Kaya lang, namipis na kasi may mga natatanggal na dyan. Pero parang mas okay yung ganyan. Kaysa yung una, ayoko yung una kasi sobrang kapal. Pero yun pala yung purpose nun. Para pag kunti-kunti na siyang natatanggal, okay din sa huli, di ba? Like this. Di ba? Yan na yung maganda tignan. So, recommended ko yun, yung eyelash sa Mega Mall. Sa 5th floor. Luma na yun, guys. Parang bata pa ako, nandun na yun. Pero second time ko palang nagpagawa sa kanila last year, nung nag-Vietnam ako, last year ba? Hindi yun. Last year pa, 2024, 2025, hindi ako nagpaganon. 2026 na. So, 2024, 2026. Ang ganda, guys, dun kayo magpa-eyelash and mura lang sa kanila. Yung sa naman, manicure ko, hindi na ako magpapamanicure, guys, kasi tingnan nyo, nasira, pumangit na yung kuko ko. Hindi ko pa naman to nung nag-gel ako. Although maganda sa akin yung may nail polish kasi. Kaya lang, nasisira naman yung kuko. Parang numinipis pala siya. Ayoko na mag-arte-arte sa kuko. So, ayun lang, guys. Share ko lang sa inyo yung anxiety ko nowadays dahil sa ilong ko. Kasi kinukontak ko ngayon yung surgeon ko, si Doc Jules ng Juan Nadella. Actually, magaling siya, guys. Sobra. Tingnan niyo naman yung ilong ko, di ba? Very natural lang. Hindi ka parang magkakaroon ng drastic change. And hindi ako nag-expect sa kanya, ha. As in, parang... Kasi, pag pumunta kayo ng mga Facebook group, wala siya doon. Hindi siya parang sikat na parang... Merong sikat yung sa Antipolo. Si Ordilio ba yun? Ordilio yun, di ba? Siya ata yung pinakasikat eh. Kaya lang, nag-inquire naman ako, ang
next na slot na sinabi sa akin, January 2027 na. Tsaka mahal sa kanya. Pero feeling ko magaling siya eh, kasi yung may mga magaganda talaga, ang ganda talaga ng mga ilong nila. May mga diamond tip, mga ganon-ganon. Tapos kaya lang mahal, parang ang starting nila nasa 250 agad ata. Eh sa akin, hindi, wala pang 200 yung starting nung akin. So, pero yun, siya yung sikat, si Ordilio. May mga sikat pa doon sa mga Facebook group, hindi nyo makikita yung madalang makita ang Juan Nadella and si Doc Jules Kong. Madalang. Kaya ako nag-go sa kanila kasi sa mga ads na din, sa mga influencers, nakikita ko, and nakita ko yung clinic nila, social. Gusto ko kasi yung comfy yung magiging feeling ko pagdating ko sa venue. Tapos nakita ko yung clinic nila, alam niyo yung parang mala Ivy, mala Belo. So, gusto ko yung mga ganun yung clinic. So, at saka gusto ko may mga influencer na nagpagawa na. Ang nakita ko nagpagawa si Kat and Pat. And nakita ko yung ilong nila, ang ganda. Hanggang sa nag-search ako ng nag-search, ang gaganda ng mga gawa niya. So sabi ko, sige, second choice ko si Jules, 'di ba? So, ayun. Pero ano pa ako nun, parang hindi ko pa, parang kinakabahan pa ako kasi baka hindi ko magustuhan yung gawa niya. Kasi nga, walang nagpapagawa sa kanya. Pag yung mga nasa, dun sa mga group, wala lang makitang review na gawa niya. Tapos, ang ganda pala. So, ako nire-recommend ko talaga siya, si Juan Nadella. And magagawa pala ako ng video kung magkano yung nagastos ko doon sa Juan Nadella. So, abangan nyo yun. Well, hindi pa kasi ako nakaka-move on dito sa office. So, yan lang muna yung pahaging sa aking, sa aking anxiety dahil sa aking ilong. So, ilang days ko na ako parang hindi ako mapakali sa ilong ko kasi nakatatakot ako ba guys, sa totoo lang, natatakot ako, parang 1 week na akong iniisip ko kung ano kayang mangyayari dito, kinakabahan ako, wala akong peace of mind. Pero kasi tiis ganda, 'di ba? Hindi ako nagrereklamo, pero sinasabi ko sa inyo na nakaka-anxiety siya. Like si Alex Gonzaga, 'di ba? Pina-remove na niya yung Gore-Tex niya. Kasi yun nga, naramdaman niya. And sa akin na ako na yung although kasi, syempre, iniisip ko rin yung trabaho ko, hindi ako pwedeng umalis dito na naman. Ay, pero, okay naman, di ba? Okay naman, guys. Wala naman kayong nakakitang super bump, di ba? Pero kasi, kapag sa personal, ito, makikita niyo yan, tsaka kapag pinahawak ko yan sa inyo, may bump. So, ayun lang, guys. Share ko lang sa inyo na, nagkaka-anxiety ako nowadays dahil sa ilong ko. Pero sana maging okay, babalitaan ko kayo anong update, 'di ba? So ano na ngayon, nagpagawa ako ng ilong May 19, July na. 2 months post-op. 'Di ba? Ayun lang guys. Thank you so much sa pakikinig sa akin. Love you all. Next video na ulit tayo.